Sinumpang bahay sa Rot Forestry. Naalala ko pa, sa taong 2010 o 2011, nag-abroad ang stepfather ko at nagre-rent lang kami. One time, napadpad kami sa forestry. Medyo malapit siya sa Olongapo or pasok na ng Olongapo. Hindi ko alam kung makikilala to ng ibang nagbabasa o hindi. Pero sa loob to banda ng forestry. Tapat ng up and down na malaking bahay. And sa gilid nun is abandoned house o resort. Itong bahay na nakita namin ay sobrang ganda. Malawak sa loob at labas. May 3 rooms, 2 toilet, 2 salas, at may gate, and super affordable. First night okay lahat hanggang few days. Pero before mag 1 week nag-start kami makakita ng matangkad na shadow ng lalaki. And open kaming lahat sa bahay about our experience. Sila mama at tita is parating binabangungot na hinahatak sa paa palabas ng bintana o ng pinto, and that is happening almost every night. And there's this specific room sa baba kung saan nandun ang cabinet namin. The door and the cabinet's doors are shutting on its own. Hindi lang sara kundi padabog at malakas na sara na maririnig mo kahit nasa kusina ka. May mga times din na once mag 1 AM na maririnig mong may kakalabog sa pinto kahit walang tao. And the shadow? Walang pinipiling oras kung magpakita. He knows how to get people's weaknesses. I remember this one morning na naghuhugas akong plato and may sumitsit sa akin from our dining table. Tapat noon is ref namin na makinis, so makikita mo mga reflection. Nakita ko sa reflection ng ref, may nakadapang babae sa upuan. Nakatingin direct sa akin sa reflection ng ref, and kada maaalis ang tingin ko at titingin ako ulit sa kanya, nangiti siya, and naikot ang ulo. I can't move my body that time, and napakaripas ako nung umabot na sa tenga niya ang ngiti niya na sobrang talim ng bawat gilid ng ngiti niya. Sa sobrang takot ko nun tumakbo pa rin ako papasok ng bahay at umiiyak sa takot. And guess what? Pagpasok ko, lumagabog ng malakas ang pinto ng cabinet at pinto ng kwarto. Halos araw-araw ganun ang ganap na may nakikita kaming shadow, and ang pinto sa babang kwarto is nasara mag-isa. Nagiging bulgaran na siya sa aming lahat kung magparamdam na akala mo sa movies lang makikita. Umabot ang gabi na lumalagabog ang main na pinto and screen door. At ang tita ko naman is nagising ng 1 AM na may paa na nakabitin sa mukha niya sa malaking kwarto. Fast forward, hindi namin kinaya lahat so nag-reach out kami sa may-ari. Turns out ang kausap pala namin ay ang magulang ng totoong may-ari ng bahay. Ang kwento pala dun sa bahay na yon ay may mag-asawa daw dun nakatira at may 2 anak. Si girl is nagloko and iniwan si boy, they call him Ryan, at inilayo mga anak nila at nagpakamatay daw. Hindi nila sinabi saan at paano. Then umabot sa point na nakipagkwentuhan si mama sa kapitbahay namin and sinabi niya ang na-experience namin. At doon na nakwento sa kanya lahat na wala nga daw usually natagal dun sa bahay na yon. Ang sinasabi ng matanda na asawa ng babae na nagpakamatay is nagbigti pala sa bahay na tinitirhan namin mismo. And guess what saan? Sa malaking kwarto sa baba na kung saan lagi nagsasara padabog ang pinto. At kung saan ko nakita ang anino at kung saan nakita ng tita ko ang nakabitin nung naalimpungatan siya. Pinakita sa amin ang pic ng family na nakatira doon, and mas kinilabutan kami kasi ang katawan ng lalaki is same halos sa anino na parati namin nakikita. At namatay din lahat ng alaga naming pato na kinikip namin since mahilig kami magkatay ng pato tas ia-adobo sa gata na may sili. Umabot lang kami ng 1 month and nag-decide na kami lumipat kahit kulang sa budget. Naglilipat na kami noon and pumahabol pa siya sa amin. Galing akong CR and nakasalubong ko bunso kong kapatid na may mga dugo at pasa diretso pumasok sa CR at padabog na sinara ang pinto. Natakot ako kasi Diyos ko kahit sino naman matatakot sa ganun makakasalubong, di ba? Tumakbo ko sa labas and may narinig akong malakas na busina. Yung kapatid ko. Muntik na masagasaan ng tricycle. Hindi ko alam if until now pinaparentahan pa yon or hindi na. Pero ayan ang pinaka-worst na na-experience ko bilang isang rent-to-live person.